Magandang umaga, Sec Vince. Magandang umaga, Yussi Claire. Magandang umaga po sa Malacanang Press Corps at sa ating mga kababayan. Magbibigay lang po ng konting updates ang Department of Transportation tungkol sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Unang-una po dito, magbibigay po tayo ng update tungkol dito sa ginagawa nating crackdown ng mga illegally operating taxis sa NAIA. Maaalala natin na marami sa mga kababayan natin ang nag-report ng mga pang-aabuso galing sa ating mga taxi drivers sa NAIA na nag-overcharge. So last week po, nung Sabado, sinimulan natin ang crackdown dito sa NAIA. Ang LTO at ang LTFRB, as of today, ay nakahuli na ng 11 mga taxi na nag-overcharge at iba't ibang mga taxi din na either paso o mali ang ginagamit na prangkisa ng kanilang mga taxi. Lahat ng mga taxi operator na ito ay sinuspindi na habang iniimbestigahan, pati na rin ang pagsuspinde ng mga lisensya ng mga driver. Tuloy-tuloy po tayo dito, araw-araw po ang ginagawang crackdown ngayon ng LTO at LTFRB sa tulong ng Manila International Airport Authority at ng San Miguel Corporation. Importante dito siguro, Ma'am Claire, no, na maintindihan ng mga kababayan natin na napakaklaro po ng direksyon ng ating Pangulo na itong napakatagal ng pang-aabuso ng mga taxi sa airport, hindi lamang sa mga kababayan natin, kundi pati sa mga turista na nagbibigay ng napakalaking kahihiyan sa ating bansa, kailangan mahinto na. Kaya ngayon po, hindi lamang tayo nagka-crackdown, kundi nakikipag-ugnayan na po tayo sa bagong operator ng NAIA para gumawa ng mas maayos, mas transparent, at mas magandang sistema dyan sa NAIA para maiwasan na itong matagal nang ginagawa against our people. At ang isa pa na importante din, gusto nating malaman ng lahat na ongoing po ang investigation tungkol sa sabuatan ng mga taxi at ng airport police na nauna nang na-report last week. Meron na po tayong 5 tinanggal sa kanilang pwesto at ongoing po ang malalim na investigasyon. Tayo po ay nagpalabas ng special order na ina-appoint, among others, si Office of Transport Security General Ato Bisnar, na isa sa mga pinakarespetadong retired general ng PNP. Siya ang mag-lead nitong investigation na ito. Katulong si Mia GM Eric Hines. Magbibigay po tayo ng mga updates tungkol dito sa mga susunod na araw at susunod na linggo. Ikalawa po, kahapon, maaalala natin, nagkaroon po ng aberya sa LRT2. Halos 5 oras po ang naging aberya mula Antipolo hanggang Cubao. Marami po sa mga kababayan natin, yung susunod pala. Marami sa mga kababayan po natin ang medyo na-late, hindi nakasakay, at humihingi po tayo ng paumanhin sa kanila. Alam niyo po, napakaluma na po ng mga sistema dito, kaya minsan po talaga meron tayong mga hindi maiiwasang aberya. Kahapon po ay nagkaroon ng problema sa kuryente at mga 5 oras bago ito naayos. Kaya ang ginawa po nating mabilis ay unang-una nagpadala po tayo ng mga bus at van para
isakay ang ating mga kababayang na stranded dito sa segment ng LRT2 na to mula Antipolo hanggang Cubao. At ikalawa, linibreng sakay na po natin ang buong LRT2 kahapon at buong araw din ngayon. Tulong na lang to sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naaberya. At uulitin po, no, sa ngalan po ng ating Pangulo, nagmihingi po tayo ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan. Ikatlo po, nabalitaan nyo din po siguro na itong GV Florida na nasangkot dito sa karerahan sa National Highway papuntang Cagayan. Kakasuhan daw po yung nag-upload ng video at kakasuhan ng cybercrime. Ito po yung video, nakikita nyo ngayon. Siguro magandang makita ulit ng video to at kahit natutuman yung sinasabing fast forward ito, nakita naman po natin yung reckless at napakadelikadong ginagawa ng mga bus ng GV Florida. At para po dun sa nag-upload ng video, inassure po natin siya kahapon na siya po ay poprotektahan ng gobyerno at magbibigay po tayo ng legal assistance sa kanya laban dito sa threat ng GV Florida na kasuhan siya. At gusto din nating sabihin sa lahat ng ating mga kababayan na sinabi na rin ng ating Pangulo na lahat ng mga kababayan natin ay ini-encourage nating mag-upload ng mga video pag meron silang nakikitang abuso. At pag ito ay na-validate ng DOTR, sigurado pong action natin ang mabilis laban dun sa mga ng abuso. Finally po, meron tayong konting updates po tungkol dito sa fuel subsidy. Siguro meron po tayong konting mga slide ata na ipapakita. Ang fuel subsidy po natin sa taong 2025 ay naghahalagang 2.5 billion. Ito po ay intact, hindi pa po nagagamit. Meron din pong 2.5 billion noong 2024. Ito po ay nagamit na, pero meron pong natirang 617 million. No, ito pong pondong ito ay pinahanda ng ating Pangulo para immediately natin itong ma-distribute at ma-disperse ayon sa guidelines na nakapaloob sa 2025 budget. At ang guidelines po dito ay simple lang. Kapag po ang global oil price ay umabot ng o lumampas ng $80 kada barrel, immediately po ay gagamitin natin to agad-agad. Nung pong nakaraang araw, ang pinakamataas pong inabot, at ito po ay nakuha natin sa DOE, ang pinakamataas na inabot ng oil price hike sa global market ay $78 per barrel. Hindi pa po siya umabot ng 80. Pero makakasiguro po ang ating transport groups na nakahanda na po ang DOTR, ang DILG at DICT para i-distribute agad ang pondo pagka kinailangan na ito. Siguro po magbibigay tayo ng konting detalye lang tungkol dito. Meron pong mahigit 1 milyong beneficiaries na kasama sa programang ito. Ito po ay kasama ang mga public utility vehicles, kasama na mga bus, ang mga modern jeep, ang mga traditional jeep. Ika-clarify ko pong muli, kinorek po natin ang unang statement ng LTFRB at lahat po ng PUV operators, whether sila ay nag-consolidate o hindi pa, ay kasama sa mga magiging benepisyaryo ng programang ito. Kasama din dyan ang mga tricycles natin, mahigit 700,000.
Ang magdi-distribute po nito ay ang DILG. Dahil alam naman po natin ang mga tricycle ay under sa ating mga LGUs. At ikatlo po, tutulungan po tayo ng DICT na mag-distribute sa ating mga riders at drivers sa mga ride-hailing applications tulad ng Grab, tulad ng Angkas, Movit, Joyride, etc. Ang iba't iba pong paraan ng pag-distribute ay ipapakita din po natin ngayon. Kasama po dyan ang mga existing pantawid pasada cards na hawak na ng marami sa ating mga transport workers. Kasama na rin po ang kanilang mga registered e-wallet, mga GCash at Maya. Kasama din po ang mga bank-to-bank transfer para sa mga nagbigay at na-validate na mga account. At meron din po tayong cash distribution through the Land Bank of the Philippines. So yun lang po, UC Claire, sa ating mga partners sa Malacanang Press Corps ang ating update, and open po tayo sa mga ibang katanungan. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Vince. Any questions? Leth Narciso, DCRH. Good morning, Sec. Doon lang po sa aberya sa LRT, binanggit niyo po na makaluma na yung sistemang ginagamit. So ano na po yung ginagawa ng pamahalaan o gagawin para hindi na maulit ito? Alam nyo, hindi ganun kadaling ayusin itong mga sistemang ito. Ang pangmatagalang solusyon talaga dito ay dapat i-PPP na itong mga sistemang ito. Kagaya ng LRT2 at MRT3. Yun talagang pangmatagalang solusyon. Dahil habang ang gobyerno ang nag-ooperate ito, limitado tayo ng budget, limitado din tayo ng ating mga procurement rules. Ibig sabihin niyan, hindi ganun kabilis ang ability natin na mag-ayos nitong mga sistemang ito. Kaya yun talaga ang ultimate solution. Pero ang ginagawa natin ngayon, pinipilit nating mabilis na maayos ang mga aberya, pero nagdagdag na rin, ayon na rin sa utos ng Pangulo, ng mga paraan para kahit papano naman maibsan ng konti yung hirap ng mga kababayan natin kapag nadatnan ng mga ganitong aberya. So for LRT2, meron tayong plan IPPP na ito sa susunod na taon. Tinutulungan tayo ng Asian Development Bank, ng International Finance Corporation ng World Bank para mabilisan ng ma-PPP ito. Ang MRT3 naman, tinutulungan tayo ng Asian Development Bank para ma-PPP na rin ito at tuloy-tuloy na rin ang maayos na pag-operate at maintain itong dalawang luma ng linyang ito. Thank you, Leth. Next question, Jean Mangalus, philstar.com. Hi, Sec. Can we expect a speed up of the PUV modernization program to protect ourselves from external shocks like what's happening in the Middle East? Because right now, diba, mostly we're still running on traditional fuel, and the Fuel. PUV modernization will push us towards electric. Will we expect na mas mabilis ang pag-implement ng PUVNP? We're trying our best to implement this as fast as we can. But as we have already said in the past, ang daming problemang kailangan ayusin dito. And we cannot just fast track this without addressing those very basic problems, which essentially involve economic viability. Meaning, kailangan natin i-address yung problema ng masyadong mga mahal na vehicles. Kailangan natin i-address yung issue ng lack of spare parts and maintenance. At kailangan din natin i-address yung issue ng limited access to financing.
na yun talaga ang nagiging problema dahil nga marami sa mga modernize nating mga operators ngayon hirap magbayad ng kanilang mga utang. At ibig sabihin nun lang nalulugi sila. So ano to, no, medyo masalimuot tong problemang to. Pipilitin natin pero we will be making some announcements on the major changes that will be made in the coming weeks. Sir, are we making space in the 2026 budget for the implementation of the PUVMP? Well, there is space there. There are subsidies in place. But the problem is we cannot rely on subsidies alone to modernize our public utility vehicles. This needs to be primarily market driven, meaning the economics has to make sense. No, meaning dapat bottom line dito, may insentibo ang mga operator at driver natin na mag-modernize dahil kikita sila. Dahil kung hindi sila kikita, kahit ano pang gawin natin, mahirap ma-incentivize ang mga transport groups natin na mag-modernize. So there is budget for some subsidy here, as has been given in the past. But that is not a sustainable solution to ultimately modernize. Thank you, Jean. Next question, Ann Soberano. Sec, good morning. May mga panawagan kasi na suspindihin po muna ang value-added tax at saka excise tax sa mga petroleum products dahil nga sa Iran-Israel tension. Though bumaba naman po yung presyo ng langis sa world market, pero sa panig po ng Department of Transportation, open po ba kayo sa panukalang amyendahan po ito at ano po yung posisyon nyo dito, Sec? Thank you. Pasensya na po, ma'am, no? Hindi po ako makaka-comment dyan, no? Yan po ay nasa purview ng ating economic team. Pero ang masasabi ko lang, ang utos ng Pangulo natin, simple lang. Kapag merong mga nangyayari sa ibang bansa, sa ibang parte ng mundo na wala tayong control at apektado ang ating mga kababayan, kasama na ang transport sector, kailangan umaksyon agad ng gobyerno. At meron naman tayong mga paraan at pondo para dito. Halimbawa na dyan ay yung fuel subsidy program natin. So ibig sabihin nito, Sec, malamig po kayo sa panukalang... Hindi ko sinabi yon. Okay. Okay, lilinawin ko lang, Sec. Okay, thank you, Oo. thank you. Maginaw yon, wala akong sinabing ganun. Thank you, Ann. Next question, Eden Santos, Net25. Sec, good morning po regarding po sa fuel subsidy ulit. Sabi po ng Pangulo yesterday, the price of oil has not gone up, so we do not need to talk about the subsidy yet. Pero may staggered price increase po ang mga oil companies. Paano po natin pag-uumpugin ito para naman makasurvive din po yung mga dapat mag-benefits dito sa fuel subsidy? Opo, ang klarong-klaro po kasi ang ang provision ng batas. Pwede lang nating magamit ang fuel subsidy budget pagka pumalo ng $80 ang per barrel ang oil. So, ang sinabi ang ating Pangulo, klarong-klaro, dapat mag-ready tayong lahat. Kapag nangyari ito, dapat mabilis nating ma-distribute ang ating pondo para sa ating mga transport sector members. So yun ang ginagawa po natin. Handa po tayo kasama ng DICT at ng DILG para i-distribute itong agad-agad pagka nangyari itong mataas na increase sa oil prices sa world market. Kahit po merong 5 pesos na pagtaas, although staggered, pero pinakamataas po ito sa history na sa presyo po ng langis. I think naman po, no, unang-una, napakaganda po ng ginawa ng ating DOE Acting Secretary Sharon Garino
ayon na rin sa utos ng Pangulo na huwag bibiglain ang ating mga kababayan. So malaking bagay na po yun. And tingin ko naman po, kagaya ng sinabi nyo na rin, nakikita na nating bumababa ang oil price increase. Ang presyo ng oil. Siguro bababa na rin, hopefully in the next few days or weeks, ang local price. Pero ulitin ko, klaro po ang provision ng batas at kailangan po nating sundin. Sec, dun lang po sa Um, issue ng pagbaha, Eden, ano? reminder lang, one question, one Okay, follow-up, please. other ano lang naman, isingit ko na si DOTR. Hindi ko lang sure kung concerned din po ninyo to Sec. May mga pagbaha po sa mga nakalipas na araw na umulan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sinasabi po ng ilang barangay dahil daw po doon sa MRT 7. Ano po ang masasabi nyo dito? Titignan po natin. Makikipagtulungan po tayo sa DPWH kung merong nangyari dahil sa pagpapagawa ng MRT 7. Although, hindi naman po siguro, no? Dahil nasa gitna po ang MRT 7 at ang mga drainage naman natin ay nasa side, nasa outermost lanes. Pero makikipag-ugnayan po tayo sa DPWH. Pero ang importante tingin ko dito is talagang kailangan finally matapos na ang MRT 7. At yun ang pinipilit natin gawin ngayon ayon sa utos ng ating Pangulo na hopefully in the next year and a half to 2 years, operational na ang MRT 7. Thank you, Eden. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, sir. Meron na po ba mga companies na nag-express na regarding po dun sa plan nila na ipa-privatize yung LRT2 po? Sa pagkakaalam ko, meron ng mga kinausap ang FC, World Bank, yung ating advisor dyan. Pero siguro, no, hintayin na lang natin yung kanilang final report. Pero ang pagkakaalam ko, within the year, masisimulan na natin ang proseso dahil ito ay i-build out natin as a PPP. So very important yan, no? Kasi lumalaki ang ridership ng LRT2, although hindi pa siya kasing taas tulad ng LRT1 at MRT3. Pero dahil na rin sa extension ito hanggang Antipolo at meron tayong pinaplanong extension papuntang pier, papuntang North Harbor, tingin ko kailangan na talaga natin i-PPP ito para maging long-term na ng maayos ang operations and maintenance ng LRT2. Okay, sir. Yung follow-up ko lang po, na-mention niyo po yung expansion. Tapos, makaka-apekto po kaya yung privatization ng LRT2 dun sa plano na expansion ng line at saka dun sa mga programs ng government, yung 1+3, tsaka yung parang 50% discount for students. Kung halimbawang maging operated by private sector. Hindi naman. Kasi subsidy naman talaga yan, no? Yung mga programang yan. At ginagawa na rin natin yan kahit sa LRT1 na privately operated na. So walang epekto yan. Thank you po, sir. Thank you, Sam. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Secretary. Second, the DOTR assured that the alleged 60-40 extortion scheme between airport police and taxis is not existing anymore. And what new systems are in place to ensure that overcharging incidents are being reported and responded po? Maraming salamat. Alam mo, nakakagulat talaga itong alam naman natin na nangyayari itong overcharging na to. Pero ang sigurong naging nakakagulat na impormasyon na nakuha natin ay itong ang karapalang 60-40 scheme na sa kasalukuyan iniimbestigahan natin. So hindi ko muna masasagot yung tanong mong una dahil na ongoing tayo sa investigasyon natin at i-imbestigahan natin yan both on the
side ng mga taxi at mga operator, at more importantly, sa loob mismo ng Airport Police Division ng MIA. So pabayaan na lang siguro muna natin si General Bisnar at si GM Hines na gawin ang kanilang trabaho. At magre-report tayo kagad sa publiko kapag may resulta na ito. Sir, follow up na lang po. How many taxes are now calibrated to new flag down rate and how crucial it is po? Sa kasalukuyang minomonitor ng LTFRB yung mga metro ng mga taxi sa airport. No? Hihingi tayo ng report sa kanila kung ilan na ang na-recalibrate o meron ba silang nahuling dinadaya ang metro. Pero lahat po yan at hindi po tayo titigil. No, araw-araw pong nandyan ang LTFRB at LTO ngayon. At sana matakot na itong mga mapang-abusong mga taxi driver at pati na rin yung mga kasabwat nila sa airport police. Dahil hindi talaga natin titigilan to. Tsaka kung sino man ang mahuli dito, paulit-ulit namin sinasabi, pasensyahan po tayo. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Secretary, good morning po. Just going back doon sa PPP, doon sa MRT, tsaka sa LRT2, anong in-expect natin na Secretary in terms of service sa riders kapag na-push through itong PPP? And may go signal na ba dito si Pangulong Marcos? Opo, meron na po. No? Alam niyo naman, ang PPP ay isa sa mga napaka-importanting programa ng ating Pangulo. Talagang gusto niyang ma-PPP ang mga infrastructure facilities natin, lalo na yung operations and maintenance, dahil nga naniniwala siya at naniniwala tayo na ang idudulot nito ay mas magandang serbisyo para sa ating mga kababayan. So, kampante tayo na yan ang mangyayari. Pero, gusto din nating i-assure ang mga kababayan natin na hindi ibig sabihin na pag nag-PPP tayo, ganun-ganun na lang ang pagtaas ng presyo. Dahil ang gobyerno pa rin ang magre-regulate sa fares ng mga tren natin, kasama na dito ang LRT2 at MRT3. Kaya makakaasa pa rin ang mga kababayan natin na hindi naman ganung magiging kataas ang magiging pamasahe kahit na maging private na ang operator nitong mga train system na ito. Secretary, doon lang sa pagsasampa ng kaso ng Florida Bus Transit doon sa uploader, do you see this as possible harassment doon Absolutely. sa nag-upload? Absolutely. Harassment yan. No, klarong-klaro. In fact, inutusan ko ng LTFRB na talagang sabihan ang GV Florida na kung ipupursue niya yung kaso against yung kababayan natin na nag-upload, talagang makakabangga niya ang buong DOTR at ang buong gobyerno dito. Hindi ko alam kung gusto niyang gawin yun. Kasi hindi talaga papayagan natin. Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo natin na gagawin natin ang lahat para maging safe ang ating mga kababayan sa kalye. At dahil nga dyan, ini-encourage ang mga kababayan natin na mag-report ng pang-abuso. Kaya itong harassment na to, hindi natin papayagan ito na gawin against our concerned citizens na ang gusto lang naman mag-report ng pang-abuso para maging safe ang ating mga kababayan. Maraming salamat, Alvin. Next question, Tuesday New, DZBB. Good morning, Secretary. Alam naman na po natin na hanggang ngayon po nakabitin pa po yung pagpapalabas ng fuel subsidy dahil nga po bumaba na yung presyo ng langis sa world market. Pero habang nakabitin po yan, yung ating mga drivers and operators ng public transport ay
pumapasan din nitong bigat nung mataas pa rin namang presyo ng langis. Wala po bang chance na papagbigyan yung kanilang hiling na provisional increase sa pamasahe para habang nakabitin yung fuel subsidy, kahit papaano mayroon din daw po naman silang mapakinabangan kahit yung piso lang na hirit na provisional increase? Pag-uusapan po natin yan, no? Kasi kailangan, alam nyo naman na kailangan nating balansehin din yung epekto ng pagtaas ng pasahe sa ating mga commuter, sa ating mga kababayan. No, kailangan pag-aralan natin at i-balanse natin ng mabuti yan. So ikukonsulta na po natin yan sa ating economic team para makakuha tayo ng guidance. With no more questions, Yusek Claire. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat, Sec Vince.